Samantala, palayain na ang mga bata. Yan ang sigaw ng ilang grupo sa tapat mismo ng Manila Police District Headquarters kaugnay sa mga inarestong kabataan kasunod ng marahas na kilos protesta noong linggo. Sabi ng Salin Lahi Alliance, ipinagkakait raw sa mga naaresto ang sapat na pagkain at serbisyong medikal bukod pa sa iligal na pag-aresto at umano'y panggugulpi sa mga ito. Narito ang balita. Makasaysayan kung ituring ang trillion peso march noong linggo kung saan kabi-kabilang nationwide protest ang ikinasa ng iba't ibang mga grupo at organisasyon upang tuligsain ang talamak na korupsyon sa Pilipinas. Sa gitna pa rin ito ng mga naging revelasyon kaugnay na mga umano'y anomalya at pangungurakot sa pambansang pondong nakalaan para sa mga proyekto kontrabaha kung saan ilang mga mambabatas na ang nadadawit sa kasalukuyang investigasyon. Habang payapa naman ang naging protesta sa key areas, gaya sa Luneta at EDSA Shrine, hindi naiwasang magkaroon ng kaguluhan sa Recto Menjola area kung saan nagpang-abot ang mga nanggulo at ang hanay ng kapulisan. Tinatayang 200 individual na umano'y sangkot sa panggugulo ang naaresto kung saan kalahati ay mga menor de edad. Palayain na ang mga bata. Ito ngayon ang panawagan ng Salin Lahi Alliance for Children's Concerns, iba pang child advocate groups at mga kapamilya ng mga kabataang naaresto sa nangyaring riot at kaguluhan sa Recto Manila o Recto Menjola kasabay ng trillion peso march noong linggo. Kinundanan ng grupo ang mga naging paglabag sa karapatan ng mga kabataan. Lahas at pang-aabusong naranasan ng mga ito, gayong karamihan sa mga ito, nadawit at nadamay lamang din naman sa kaguluhan. Nitong Webes, nagkasa ng indignation protest ang mga grupo at kaanak ng mga biktima sa harap ng Manila Police District Headquarters upang muling ipanawagan ang pagpapalaya sa halos 100 menor de edad na nakapiit ngayon dito. Tinuligsa rin nila ang Philippine National Police na tinawag nilang child rights violators dahil sa iligal na pagdetine sa mga nasabing kabataan bukod pa sa mga naging karahasan sa mga ito. Ayon sa Salin Lahi, mayroon silang mga documentation na mga umano'y marahas na pagdakip, pangbubugbog at pananakit sa mga kabataang iligal na naaresto. Bukod pa nila ito sa pagkakait sa mga ito ng sapat na pagkain, medikal na pangangailangan, maging ang makita at magkaroon ng komunikasyon sa kanilang mga magulang. Mula sa utos ni Marcos Jr. sa Malacanang ang pag-deploy ng 50,000 na kapulisan. Ngayon din ang pagbato ng turgat, ang pangangalandag at pang-ipon sa mga rallyista at dahil sa mga paisate. Ngayon din ang di makatatakas sa atin ang pagtutok ng pareilgalat sa kapulisan. Ito po ba ang sinasabi ng maximum tolerance? Maximum tolerance po ba ang pangangalandag sa menor de edad upang magbigay bago marahas na sakitan? Ito po ba ang maximum tolerance? Po natin sa Juvenile Justice Welfare Act ay pinapalabas kagad. Nandito yung kanilang mga magulang na saantay ng ilang araw sa araw at ulan. Pero bakit hindi sila pinapalabas? Ngayon tayo ay naniningil dahil sa ito, tuktulang paglabag sa karapatan ng mga bata. Higit pa doon, hindi pwedeng bugbugin at saktan ang bata ng kahit na sino man, lalo na ng mga kapulisan na dapat ay nagpaprotekta sa karapatan ng mga mamamayan. Kasama sa mga naaresto si Alvin Karingal, ang nag-viral na fishbowl warrior na nasa Menjola kasabay ng protesta. Si Alvin, diagnosed na may schizophrenia, isang PWD kung tutuusin, ngunit hanggang ngayon ay nakapiit pa rin kasama ng iba pang menor de edad at walang kasiguraduhan sa kanyang paglaya. 5 araw mula nang maaresto, walang palya ang kanyang ina na si Marian sa pagpapabalik-balik sa MPD upang makakuha ng balita sa paglaya ng kanyang anak. Para po, doon po sa pulis na nanghuli sa mga bata, at ano na po sa anak ko, sana po makonsensya naman po kayo. Sana po, bago naman po yung ginawa yun, dapat inisip-isip nyo rin po. Hindi po masamang panghuli ng ano kung nagkabali. Wala rin po ginagawa po yung anak ko. Nakita ko po sa video, hinatak nyo yung anak ko, nasira yung damit. And then, nakita ko rin po na para sinigmuraan nyo. Masakit po para sa akin yung bilang ina. Sana po, kung nagkabali po yung anak ko, pwede mo po nyo hulihin sa dito hawakan nyo. Kasi hintay kung pumalag, pwede nyo pong lagyan ng ng posas. Hindi yun nangahatak kayo bigla-bigla, parang hindi po makatarungan nyo, parang human rights po yun. Isa lamang si Nanay Marian sa mga magulang at kaanak ng mga menor de edad na nakapiit na patuloy na nagtatanong at naghihintay sa paglaya ng kanilang mga mahal sa buhay. Panawagan nila sa PNP, maging kay Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, palayain na ang mga bata.
Nakiisa rin si Makabayan Coach Chairperson at dating Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas na kinundi na rin ang naging karahasan laban sa mga menor de edad. Bukod pa sa tila kawalan din umano ng aksyon ng lokal at pambansang pamahalaan para sa mga bata at kanilang mga kapamilya. Bansa. Lahat po tayo sa nangyayari na ito ay dapat magsalita. Dapat natin ipagtanggol ang mga bata, no? Lalong-lalo na yung mga nandun sa loob. Narinig nyo naman kung ano hinarap ng mga panaligan, ng mga magulang, kung gaano kahirap para sa kanila dalawin ang mga bata at pakawalan ang mga bata na ito. Samantala, yung mga korap, due process tayo. Hiring-hiring tayo. Wala naman palang nangyayari. Pero yung Pangulo, yung pakawalan niya yung mga bata. Naaralan po nating makapagsampa ng kaso, particularly sa mga lumapag sa karapatan ng mga bata, ang Philippine National Police. Hanggang international po ito, kasi United Convention on the Rights of the Child ang pinag-uusapan natin dito, di ba? Buti sana kung hindi mahirap na bansa yung katulad natin, na talagang matitindi yung kalagayan, di nakakapag-aral yung mga bata, walang sapat na sahod, mga mahihirap. Pag tiningnan mo kasi yung background ng mga tao, talagang social injustice yung ginawa sa kanila Kasi mga mahihirap sila, hindi naman sila mga mayayaman, hindi naman sila mga may kaya, no? So, yun, yung DILG of course, kung ano yung naging bahagi nila doon, particularly ng mismong director, no? At yung LGU. Muli ring nagkasa ng protesta ang mga nasabing grupo sa harap ng Manila City Hall matapos makatanggap ng balita na ihaharap kay Moreno Dumagoso ang mga naaresto. Sa parte naman ng MPD, nilinaw nito na ilan sa mga menor de edad na naaresto ay na-turn over na sa kustudiya ng Manila Social Welfare Department noong ika-23 ng Setyembre at wala na sa kustudiya ng MPD. Kahapon muli ring kinumpirma ni Manila Police District Chief, Women and Children Concerned Section, Police Captain Veronica Aprisorado sa mga magulang na hindi na nakadetine ang mga menor de edad sa kulungan. Ang mga bata po ngayon, yung 30 po, ay na-turn over na po namin sa MSW. Sila na po ang magdidispo doon sa mga bata. Yung namang iba, na 61 po na mga bata, ay ongoing po ngayon yung kanilang inquest proceeding sa City Hall. Pagkatapos po nilang ma-inquest, sinimedical po ulit sila, tapos i-turn over ulit sa MSWD, sa MYRC. Para sa EuroTV News, Mia Layagig, sumasaludo sa bawat Pilipino.